Malaki na yung mga manok natin, oh. Pwede na halang-halang. Kahit nawala yung tandang natin, may kapalit naman dyan, oh. Yan yung mga manok, lumapit na. Dahan-dahan na dumami yung ating mga alaga dito. Sana po surtihin tayo sa ating mga alaga manok dito para dumami sila ulit. Ito na po yung panimula natin, yung mga manok natin dito. Hindi tayo magkakatay ng babae. Marami pong lalaki dito, lalaki lang muna yung katayin natin kung sakaling magkatay tayo. Yung mga bingala natin, hindi nila inaway yung ating mga manok, oh. Hindi katulad dati na parang hinahabol nila. Nasanay na sila. May mga kubra tayo, oh. Nagmana sa kubra natin na manok na tandang. So kahit pa ano, hindi pa rin nawawala lahat yung similya ng ating manok na kubra dito. Yung isang tandang na din doon. Napakadali lang. Sisiyo pa yan dati. Yan po, pwede na yung patayin, halang-halang. Yung isa, oh, balakiki. Maganda yan gawin kuan, tandang. Yung manok na yan, maganda yung kulay ba. Yan. Namimiss ko po mga kaprobinsya yung napakarami nating manok. Pero hindi tayo mawala na pag-asa. Magsimula tayo ulit. Yung mga bingala natin, dumami din sila. Nakakaloy tingnan, oh. Yung kambing natin dyan, wala pa ang kumpay. Bigyan natin yan mamaya. Alagaan natin yan ng mabuti kasi magandang klase yung mga anak niya. Damihan natin sa pagbigay ng kumpay, tapos pakainin din natin ng feeds. Kawawa yung kanyang mga anak pag hindi natin maalagaan ng gusto. Yan, oh. Tiluwag tayo. Pati yung anak niya, oh, nasa loob lang.
para hindi ito mamayat ng gusto. Kainin natin ng feeds at saka ang ating ipil. Yan, anak niya. Uy, salo pa ba si Lisa? Oh! And kali tatlo po yung mga kami natin ngayon na mga gwapo. Pero wala kami napapansin na nagmana kay George. Kasi mga dubalaga pa lang yung buwan, yung nakasana dyan. So sana sa sunod, marami po nakasana si George ng mga inahin. So sana may magmana sa kanya. Mamaya magkuha tayo ng ipil-ipil. Lumapit na yung kanyang anak, oh. Parang pa na. Hindi ka asyuso na ba? Ano? Napakadali lang matutong kumain ng feeds. Basta ganyan, oh. Tumikim na mga kaprobinsya, oh. Mga ilang araw pa lang yan, yung kambing na yan, pero tumikim na, oh. Sarap. Nag-ingay na po yung mga baboy natin. Medyo matagal-tagal na po na hindi nyo sila nakita. Pero malaki na mga kaprobinsya. Yung binalawa, pwede na ibinta. At nung nakapunta tayo dun sa Yungon, medyo nagsimula nang tumaas yung baboy. Yung presyuhan ng baboy. Lalo na yung panglitsyon. Mahimik yung mga baboy natin, oh. Tingnan nyo po, baboy na yung ating mga alaga. Hindi na sila biik. Yung ating labing-dalawa dito. At yung pinakamaliit dati, ito po, kumahabol. Tapos yung isa na nagkasakit, andun. Yan. At dito po, yung mga hybrid natin.
Iba yung isakso sa kanilang katawan mga kaprobinsya. Sulit na sulit. Tapos maliit lang yung kain nila compare dito. Pero mas malaki yung andito. Mukhang pinalo sila sa laki. Pero hindi namin alam kung matalo ba sila sa bigat. Yan o. Hindi ito nagtatalo sa laki mga kaprobinsya. Pero mas maraming fish yung naubos na dito kasi napakalakas lang kumain. At hindi na ito biik. Panglitsunin na to. Yan. 8 po yung andito. Tapos dito sa kabila 8 din. At humahabol yung andito. Yung mga katawan nila nagmana sa nanay dati. Pero hintayin lang natin kung umabot sila ng mga ilang buwan dito kung ano nang tsura sa kailan, kung ano na ang maging tsura sa kailang mga katawan. Pero yung andito oh, sos. Ito yung pinakamalaki sa kanilang mga kaprobinsya. Oh, yun na po. Nagkakaaliw yung kanyang likuran. Oh. Kung mahilig sila na mabigyan natin ng pagkain. Ito po yung napapansin namin sa kanilang mga kaprobinsya. Maliit lang yung kain nila. So makasave tayo sa feeds. Ano? Pero busog na sila. Subahan natin to kung alin sa kaila yung mabigat, yung andito o yung andun sa kabila, yung napakalakas kumain. Pero mabilis din lumaki. Basta malakas kumain, mabilis din yung paglaki dito. Ito yung malakas oh. Tapilang kilo dire. Dito po kayang ubusin nila yung 3 kilo at saka 1/4 kada paka. Ngayon lang ko nag-alaga ng baboy na may ganito, parang may kanal. Oh, nagkakaloy tingnan. Yung pinakamaliit mga kaprobinsya na inakala natin na hindi makasurvive, papakinabangan pa natin at pataba pa. Dalawa lang yung ganito maliit, yung isa at yung isa doon. Masikip na yung kulungan nila oh. Nasa 2 buwan pa lang mula sa pagwalay natin sa kanila. Siguro pag umabot sila ng 3 buwan dito by December, mukhang masikip na. Pag umabot na sila ng 3 buwan, subukan natin na kiluhin yung pinakamalaki para ma-estimate natin kung ilang kilo lahat yung mga baboy natin dito. Yung isa, pagkatapos siyang kumain, humiga agad, natulog. Ayan o, malinis na.
Paligo na yung mga baboy natin. Kanina parang hindi sila baboy tingnan dahil sa dumi ng kanilang katawan. Ayan o. Bagong ligo. Yung mga inahin natin dito, naiay na po natin sila mga kaprobinsya. At sana po hindi na sila maglandi ulit. Pero yung isa na inahin natin doon, naglandi siya ulit. Yung andun, oh. Yung sa dulo, yung mahaba yung katawan. Yung nanay ng ating 12 baboy. Pinabarako lang natin. Masaya na sana tayo kasi nasa 21 days na. Pero kahapon, naglandi siya ulit. Hindi lang muna natin siya ibinta. Bigyan lang muna natin ng chance. Kasi pag ibinta natin siya tapos magpili tayo ng mga baboy para gawing inahin na pagkatagal pa. Saka na natin siya ibinta pag makapili na tayo. Ito rin oh, na-iay na din natin to. Yung pag-alaga mga kaprobinsya ng hayop, parang surtihan lang yan minsan. Minsan surtihin tayo, minsan wala naman. Yung dalawa nating baboy dito, nagtaka po tayo kung bakit nila napakatagal maglandi. Sa genetics siguro yan. Pero yung mga bago nating inahin, ito, isang linggo pa lang, naglandi sila agad. Yung isa doon, ito, lagpas isang buwan na, mula sa pagwalay natin sa kanilang mga biik. Yung isa doon, lagpas isang buwan din. Tapos napakasahan natin yung isa. Ang problema, naglandi siya ulit. So ibig sabihin hindi siya nabuntis. So pinabarakuhan naman natin. Ito, hindi pa ito naglandi. Parang sumuko na siguro siya ng mga anak. Kung ayaw na niya mga anak, pero bigyan pa natin siya ng chance. Hintayin lang muna natin para pag mabarakuhan natin siya tapos hindi pa rin siya mabuntis, yun na po ang panahon na ibinta na natin. At pag ibinta natin siya agad ngayon, hindi pa masyadong maganda yung presyo. Ito yung hindi nabuntis sa unang kasta. Kung naglandi lang sana siya agad, 2 buwan sana yung tiyan niya. Malapit na sana siya mga anak. Pero nung napakasahan natin, hindi siya nabuntis. Tapos pinakasahan natin ulit kahapon. Kailangan po nahabaan natin ng pasyensya yung ating mainahing baboy mga kaprobinsya. Pero bigyan pa natin siya ng isang chance. Maghintay naman tayo ulit ng 21 days. Kaya lang natin to. So yan po ang update sa ating mga baboy dito ng mga inahin. Ito hindi pa nakasahan. At yung isa dito, bagong kasta na naman. Bagong kasta pa lang kasi naglandi siya ulit. At yung dalawa natin dito, sana hindi na sila maglandi. At mabuntis na sila nung ni-ay natin. Kung sakaling mabuntis silang dalawa mga kaprobinsya, magpili tayo ng isa dito ng kuan para barako, at dito magpili tayo ng para gawing inahin kung sakaling mabuntis sila. Yan po ang ugali ng baboy ng mga busog. Humiga agad pagkatapos kumain. Matulog. Tulog kayo ha, para mabilis kayong lumaki. Hindi pa natin pinapaliguan yung mga biik natin dito mga kaprobinsya.
Next month na natin sila paliguan. Yung sigurado tayo na malaki na. Oops! Yung mga kalabaw natin, oh. Dito namin sila pinakain. Oh! Naglambog ka, lo, relo. Ito. Namimiss na nilang kumain ng damo. Si Palo at si Rambo andito, at si Tisoy. Sila po yung tagahakot sa ating mga ano ngayon, mga kumpay. Si Palo, oh. At mabait po. Wala pa siyang isang taon dito sa atin. Next year pa siya mag-isang taon dito. Pero napakagwapong kalabaw, oh. Inawasan po namin ng tubig ng ating pan dito. Yan, oh. Para malinisan ba. Palitan lang natin ng tubig yung ating mga koi. At may good news po tayo dito mga kaprobinsya. Kasi may napansin po yung mga kasama natin dito na crayfish. So ibig sabihin hindi naubos yung ating mga crayfish dito. Kaya balak namin mamaya na kunin yung tubig ito, bawasan namin para makita namin kung may crayfish ba dyan, marami na ba sila or ilan ang natira sa kanila. Kasi dito tayo naglagay ng crayfish, tapos doon sila sa kabilang pan nakakita ng crayfish. Inakala po natin noong una na wala na yung crayfish natin dito, kasi nung pinakawala natin sila dito, hindi natin alam na yung eel natin dito pala nakapunta. So nung nahuli natin yung eel natin, sabi ko po wala nang pag-asa yung mga crayfish natin kung nabuhay pa ba. Marami pong nag-comment sa ating mga video dati na yung mga crayfish paborito daw kainin ng eel or bais. Pero masaya po tayo kasi yung mga kasama natin nakakita sila ng isang crayfish lang, pero doon sila sa kabila nakakita. So, kung sakaling marami na sila, so subukan natin magluto ng crayfish kung sakali, kasi matagal na yan. Yung mga babaeng baka natin dito, oh. Napier yung kinain nila dito. Ito po si Batang, yung naglandi mga kaprobinsya sa mga nakarang araw. Ang problema, hindi siya magpakasta. Kaya nalito kami sa kanya kung ano ang aming gagawin sa kanya kung ganyan siya. Sa mga nakarang araw, umiyak siya, tapos may mga lumabas sa kanyang ari. Pero nung pinakasahan nila, ayaw magpakasta. Gustong tumakas, gustong tumalon. Kaya balak namin na magpagawa ng matibay na presuhan para kung sakaling maglandi siya ulit, hindi siya makailag kung kastahan siya. Yung isa mga kaprobinsya, nakasahan na to. At sana naman hindi siya maglandi ulit. Kung naglandi siya, wala po tayo dito, andun tayo sa Ayungod. Kaya yung mga kasamahan lang natin dito ang nagpakasta sa kanya. Sinubukan nila si Limer, kumasa sana si Limer pero gusto niya tumakas. Sinubukan nila si Bitas, napaka-agresibo ni Bitas, pero lumuhod daw siya or gustong tumalon sa pinaglagyan niya. Mas mabuti pa si Marimari to. Relax na relax lang. Mamaya ipalabas na po natin sila pag maubos yung mga kumpay nila.
Hindi pwede palabas natin agad or sa labas natin sila pakainin. Maraming masasayang na kumpay pag sa labas natin sila pakainin. Ikaw, Quinay ha? Ayusin mo ang paglalali mo, Quinay. Sana si Limerio makakasa sa'yo. May edad siguro si Batang Cooper kay Quinay mga kaprobinsya. Kasi si Quinay wala pang pakialam sa mga landi-landi na yan. Magkuha tayo ng ipil-ipil para ibigay sa ating kambing. Lakas kumain ng ipil-ipil mga kaprobinsya, yung kambing natin na bagong panganak na hiniwalay natin doon. Yung ipil-ipil ang magandang pagkain. More on protein. Palagi siya maingay basta walang kain, walang kumpay. Binigyan natin siya ng ipil-ipil kahapon, inubos niya. Walang natirang dahon. Hindi katulad sa ibang kambing na pag mahulog na sa ilalim, hindi na kainin. Pero siya, napapasin ko po na kakaunti lang yung nasayang. Yung black kid natin dati doon, nahinang kumain ng ipil-ipil. Pag mahulog na sa sahig, hindi na pinansin. Lagaan natin siya ng gusto para mabilis lumaki yung mga anak niya. At saka hindi siya mamayat. Kailangan po nakahang yung pagkain nila mga kaprobinsya. Ano? May isda sa kabulad, yung ulam natin. Saka may kalabasa. So, ito karapin mong binuhat, bro. Kaming toro mo, bro. Sige na, sungay itong karuwi. Turo ako. Hindi pa umuwi sila si Jobo at si Juan Dodong. Namista dito dumagiti, bro. Dalaga dito pa ito. Ito ang ulit pa. Wala ka. Kasi para dahil. Iwal nyo? Iwal? Ha? Ako mo yan. Ini saya sutaran lagi na pulan ba? Bislat ko ito ako nito. Ha? Bislat. Dagkot ay ro sa to den ka. So na.
Si breeding nang nabigyan natin ng sahod, nagkuha agad ang motor. Kasi to siya magpahangin-hangin di ay. Siya, hindi ko mo pahaway, hindi mo ko kapahangin. May nang magkamotor ko, magbagusto ko, pulo pahangin. Taas na yung petong tao, ginito ito kagaya yun. Soy, oh, hindi ba yan, Soy? Okay ka din, oh? Yan ang palo, Soy. Kailan na kang George, Soy? Soy, kailan na kang George? Ano, Soy? Tapos babaw, Anton? Napok na si George, ah. Soy. Nakso, kailangan. Pagko. Natso ba? Kailan ka natso? Kailan ka natso sa? Kailan ka natso? Kailan kayo? Tagian ng asin dadas ko, ah? Natso tagian sa? Yan, napasok na. Ano nga katawa sa mga Soy? Kanatso? Abog mo, Pab? Kanong bro? Kaya ka ng puro dong. Ay, kanon? Na mo kanon? Kau mayo, pre? Bulan, kasi. Kau lumayo, pre. Pre! Galing naman.